Walong bagay na dapat meron ka upang masabing ikaw ay tunay na mayaman. Una ay buhay. Ang pulubing humihinga pa ay mas mainam pa kaysa maperang tao na nasa kabaong na. Kaya't sikapin mong mabuhay ng matagal upang iyong maranasan ang mga bagay na iyong pinaghirapan. Makasama pa ng matagal ang mga taong iyong minamahal. Ikalawa ay kalusugan. Ang mabuhay ng matagal ngunit may karamdaman ay hindi madali, lalo na kung bunga ng ating pagkakamali. Pagkakamaling ingatan ang ating sarili. Kahit ang sobrang pagsisikap sa buhay ay di mo pwedeng gawing dahilan. Alalahanin mong ang pera at kalusugan ay pareho mong kailangan. Pangatlo ay oras. Tandaan mo pagdating sa oras lahat ng tao ay pantay-pantay. Mayaman man o mahirap, meron lang 24 oras. Walang labis, walang kulang. Bawat araw yan lang ang meron tayo. Kaya't huwag mong sasayangin ang sayo, gamitin ito ng may talino. Pagkat ito lang ang bagay na hindi mo kayang bilhin sa mundo, kahit madami pa ang pera mo. Pang-apat ay relasyon. Ang mga tao ay dapat mahalin, habang ang pera at mga bagay dapat gamitin. Kapag ito'y iyong binaliktad, buhay mo sa mundo'y magiging sagad. Sagad sa karamutan, sagad sa kasakiman. Kaya't ang mga tao unti-unti ka ding lalayuan. Madami kang ang pera ngunit pulubi ka sa kaibigan, sa mga nagmamahal. Buti pa ang pera palaging may tao, ngunit karamihan sa tao. Pag dumami na ang pera, hindi na makatao. Ikalima ay pera. Ang pera at mga pag-aari ay hindi naman masama. Madami lang tao na ginagamit ito ng hindi tama. Mas minamahal pa ang pera kaysa sa Diyos. Yan mismo ang dahilan kung bakit palagi silang kapos. Kapag naintindihan mo ang pera, nalalaman mong ito'y parang isang kaibigan, hindi ka naman ito pinagtataguan. Kailangan mo lang itong pagsikapan upang ikay kanyang pagtiwalaan. Panganim ay katalinuhan. Si Haring Solomon mas piniling maging matalino na parang mas mahalaga pa ito kaysa sa pilak at ginto. Kaya't pinagkalooban din siya ng Diyos ng kayamanang lubos-lubos. Pangpito ay talento at mga kakayahan. Madaming mga tao na hindi kayang magbasa at magsulat, ni hindi man lang nakapag-aral. Ngunit bigyan mo ng mikropono at iyong pakantahin, tiyak na mapapalakpak ka sa kanilang galing. Ang iba naman ay sa pagsasayaw, sa pagpipinta at madami pang iba. Ang iba ay biniyayaan ng natural na lakas ng katawan kagaya ni Samson dahil ang Diyos ay pantay-pantay kung magmahal. Maging ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay. Ang panghuli ay pananampalataya. Ang pinakamahalaga sa lahat, pagkat lahat ng nabanggit ko kanina ay pupwedeng mawala sa iyo. Ngunit kung iyong tanggapin at paghariin ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, tiyak kang may buhay na walang hanggan. Sa kanyang paraiso, magpakailanman sa kalangitan, ang impyerno'y di mo na mararanasan. Alinman sa mga bagay na nabanggit ko kanina ay pansamantala lang, ngunit ang pananampalataya ay pangwalang hanggan. Di mo man kamtan ang yaman sa mundo, kaibigan. Ang mahalaga ay meron kang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kapag si Jesus iyong pinanampalatayan,